And this time, bigyan daan po natin si Jun Surya mula sa ating 1,334 satellite monitoring centers. Jude, good morning. Hi Angela, good morning. Hello, na-miss kita. Isang araw lang naman tayo dahil pag Thursday kasi wala ka pag Oh, wala ka pag Thursday, di ba? Friday ngayon, July 4. Hindi ka pa rin nagpapalit ng t-shirt. Hindi ka pa rin nagpapalit ng Tatlong t-shirt. araw na yan. Tatlong araw na yung t-shirt na yan. Promote pa rin ng finals. Ayun. July July 8, Smart Araneta. PNP versus AFP Cavaliers. Medyo AFP ako ngayon kasi may mga scholar yan eh. Dalawa tayo, parehas tayo naka-black eh. Di ba? Yeah. The other day. Oh, Kasi ako naman para sa scholar lang ng mga bata na yan. AFPMs ko. Yan. Alright. Oy, Attorney George. Yes. Meron ka, magtatrabaho ka kagad ngayong umaga. Yan, trabaho muna tayo. Si Lino Kayanan, 56 years old po ng Guagua, Pampanga. May paabak po. Tatay Lino, at ikonsulta mo na po. Hello po. Yeah, opo, Mang Lino, magandang umaga po. Ako ay nagreklamo dito sa aming lupa po. Sa lupa namin po, binayaran ng aking ama sa pinagbilin po, binayaran ng cash. Pagkatapos po, ang nangyari, yung attorney mga apo niya, Opo. dinimanda po yung kapatid ko. Opo. Dinimanda po. Pagkatapos po, pinagmultahan po kami ng 400,200 at 2,000. Ano daw Dinimanda po? po yung dalawa kong kapatid. Ayun. Mang Lino, ano po ang pinakabasihan ng pagdidemanda sa inyong kapatid? Falsifikado pong paper. Ang sabi Okay. nila, dahil po ang mayari, Kayanan, Pedro Kayanan po. Ngayon po, ang mahapol po ngayon, yung mga anak niyang mga Kayanan, yung mga Lino Kayanan, Romeo Kayanan, Oscar Kayanan po. Ang mahabol po ngayon ganun. Dahil po yung mga kapatid ko, gusto nila maging kanila po yung lupa, ganun. Ayun. So, Mang Lino, ganito po. Kaya hindi muna ako makakapag-komento masyado o mas malawak doon sa inyong problema ay sapagkat na mukhang meron na po kasing kaso. So, technically po, ang tawag natin dyan ay sub judice na. Baka po tayo ma-cite in contempt. Lalong-lalo na kung ang kaso ay nasa korte na. So, ayaw po natin pakialaman dahil una, hindi po natin alam yung kabuuan. Pero ang sa akin po kasi, ang isa pang gusto kong itanong, sino po ang may posesyon nung naturang lupa ng panahon na ito ay, sabihin na natin, nagkaroon ng bentahan? Sino ang may hawak ng lupang iyon? Nasa sa amin po. Okay. Hindi So, lang po namin ako po, pangalan. opo, wag po kayong mag-alala. Palagay ko po, medyo malakas po ang inyong magiging kontensyon at palagay ko po, malakas din ang pagkakataon na ito'y madidismiss ang kaso laban sa inyong mga kapatid. Kaya lamang po, maliban doon sa dokumentong yun, siguro po mas maganda pa, Mang Lino, na makapaghanap pa rin tayo ng mga ibang tao na pwede magsabi na sadyang yung pamilya nyo ang may-ari ng lupang yan. Maaaring nagkamali lamang doon sa papeles, pero hindi magkakamali yung mga kapitbahay kung saan nandun yung lupa, hindi magkakamali yung mismo mga medyo matatanda na dyan sa lugar at magsasabing sadyang sa pamilya nyo po yung lupang yan. Ang question po, ang nangyari po, nagbayad na po kami ng 400, pangalawa po pambayad dito, attorney. Opo. Nagbayad po kami ng 402,000 pesos. Lahat-lahat kung bubuhin po, kalahating milyon po ang nabayaran namin. Pati po gastos sa abogado. Okay. Hindi, ayun po, kaya nga po gusto ko rin malaman na Kalino na ano po ba ang dahilan kung bakit kayo nagbayad at bakit ganung may kaso pa naman ay nagbayad na kaagad kayo o yung bang pagbabayad na yon ay kondisyon upang ang kaso ay ma-withdraw laban po sa inyo. Di po ba? So, ang sa akin po, sana maitanong nyo rin kay attorney, ano po ba ang kadahilan ng bakit tayo nagbayad ng ganon at bakit ganon kalaki rin? Sapagkat kung yung pong halaga ng ari-ari, hindi naman po kasing laki nun, medyo may konti po tayong problema doon sa binayad natin. So, at saka ano po ba yung, nakita niyo po ba yung resibo at gusto rin nating malaman kung saan po ba nagamit yung perang yon. Kinuha po ng abogado yung mga anak apo at saka anak po ni Bianco. Opo. Kasi para lumalabas kung May-ari sa... ng lupa. Pero po Opo. nung nag-usap po sila, nung tatay ko na tiwalyan ko, pay na po, wala na pong maging problema. Kaso lang po, linojik sa kontrata, naging 90,000 po ang
binayaran na nakalagay, may utang pa po kami ng Jezreel. Ganun po. Di po bale, ganito po, Tatay Lino, ang gagawin natin. Ano po? Kasi nga po medyo may mga komplikasyon dahil may mga dokumentong kinakailangan reviewin dyan. Yung po mga naibigay nyo sa aking mga facts at saka yung mga datos, medyo palagay ko kulang-kulang. Baka magkamali basta kami ng advice kaagad dyan. Siguro po mas maganda, pangit po kasi na parang kina-counter-check natin yung ginagawa niya inyong lawyer. Medyo sa amin po mga abogado medyo unprofessional po yan. So maganda po siguro, manghiram kayo nung mga dokumentong yan doon sa inyong abogado. Kung yung pong buong file, siramin po ninyo, maipasirox po ninyo, at pagka po may pagkakataon, halimbawa, Tatay Lino, kayo makakapagawi dito sa Maynila, makapunta po kayo sa law center ni Kuya, re-reviewin po namin yung dokumento, hindi po para i-check kung anong ginawa ng inyong abogado, pero titingnan po natin at para maipaliwanag din sa inyo ng sapat kung bakit kayo nasisingil ng ganon, bakit may kulang pa, para saan ba yon, o bakit parang labis naman. At least naman po, parang kumbaga sa doktor, meron po kayong second opinion, pero sa bandang huli, yung pong trust and confidence nyo doon sa inyong abogado ay ibigay pa rin natin sapagkat in the final analysis, siya po kasi ang lawyer nyo na may hawak ng kasong ito. Opo. Kasi po, sabi ni Atty. Macalino, yung pong sabi niya po sa amin, sa mga kapatid ko, aayusin po ng pagkatapos kong nagbayad. Hanggang ngayon po, natapos na po isang mga 5 buwan, wala pa pong naka-arrange na papel na ililipat ang pangalan, ganun po eh. Ayan. Sige po, Tatay Lino, basta ang akin po muna mapapayo rin ngayon, although may mga binanggit na po kanina, pansamantala po, sabihin niyo po doon sa inyong mga kapatid, wala munang ibibigay uling pera. At tapusin po muna natin yung pagbibigay kasi kinakailangan kumbaga sa atin mag-accounting po muna tayo. Alamin po muna natin kung paano po at napunta o saan napunta yung perang ating pong binayad. Ganung meron pa pala kayong kaso na finailaban sa inyong mga kapatid na falsification. Kung yung po yung sa pag-aayos noon at yun ay parang danyos na ibinayad, dapat po i-dismiss na yung kaso. Ngayon kung medyo may mga nakasalang pa na kaso hanggang sa kasalukuyan, medyo may konti po tayong problema. Hindi po bale, basta po yung aking pong request sa inyo, kunin niyo po lahat yung mga dokumentong sinasabi ninyo, mag-request po kayo, kinakailangan meron po kayong kopya. Hindi po pwedeng nasa abogado lang yung kopya ng mga papel. Hingi po kayo ng kopya para kahit paano magkaroon po tayo ng second opinion, makita natin upang makita rin natin kung ano pa yung kulang at ano pa yung babayaran niyo pa kung sakalin talagang kulang yung bayarin. Ano po? Maraming salamat po. Meron po akong isang kasi po, yung lupa ko pong nakasukat na po yun, yung isang engineer, kinukuha po yung lupa ko dahil binayaran namin sa kabila, ngayon yung nagtayong lupa, gusto niya sa kanya. May lote naman po, may sukat naman po yung lote. Apo, hindi naman po, yung pong pagsusukat kasi, siyempre sukatan lang naman yan para lang magkaroon ng technical description yung ari-arian. In the meantime po, wag po kayong basta-basta pipirma ng kahit anong dokumento, wag po kayong basta-basta bibigay o aalis doon sa lugar. Kinakailangan punting na natin kung tama yung proseso na kasi po baka maya-maya, pinapaalis kayo dahil sa ginagawan kayo ng paraan, gawa na ng panibagong titulo yung pong lupang niya, kaya pala sinusukat-sukat ng ganyan. So, maganda rin po siguro, hanggang sa kasalukuyan punta po kayo sa Register of Deeds, kumuha po tayo ng pinaka-updated na titulo ng lupa at saka po yung tax declaration. Baka po maya-maya nagbabago na po yung pangalan na naandun, hindi nyo pa po alam. Torne, meron na po, binigay po ng munisipyo. Kasi lang po, ang kalaban ko ngayon, ang magkamag-anak po kasi yung engineer at saka yung engineer dito sa munisipyo ng Bacolor Gaso. Kaya ayaw po ako nang bigyan ng, sana po, itatanmar ko na po dahil natapos na po kasi yung bayaran Ilalagay ko na po yung sukat. Ayaw naman po kasi yung tumira doon sa harapan ko, sa likuran ko. Sige po, Tatay Lino, dalhin niyo po yung dokumento niyo lahat dito. Dalhin niyo po dito sa ating po sa UNTV, lalong-lalo na po dito sa Law Center ni Kuya. At kung halimbawa ako mismo naandito, re-reviewin ko po yung dokumento niyo. Titingnan natin, hindi lamang doon sa mga kapatid niyo pati po yung mismong sarili niyong dokumento tungkol sa inyong lupa. Titingnan natin kung bakit yung inyong technical description ayaw maipalagay. Baka po iba yung nailagay. Baka po, yun yung description, iba na yung pangalan ng titulo. Malalaman po natin yan, dalhin niyo po lahat dito at pagkatapos po re-reviewin po natin. Ano po? Opo. Maraming pong salamat. Salamat po sa Diyos. Salamat po.